Brother Amboy, maintindihan, maawatan na? Kasi dyan? Okay na bumate ng magandang umaga. Okay, nakabati na ako. Naintindihan niyo dyan sa likod. Naintindihan ko yan. Okay? Sige. Tayo po ay nasa Matthew chapter 7. (21) hanggang 29. 21 hanggang 29. Basahin po natin at basahin ko na po ito ng buo. Not everyone that saith unto me, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Jesus said, and many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? That is the questions of the people in the future before Jesus Christ. Verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumagawa na lamang. Napaka-treble itong pakiayos lang po. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Naglatag kaagad ang Panginoong Yesus ng kasiguraduhan para sa kaligtasan. Yung gawin mo ang kalooban ng Ama na nasa langit. Hindi yung sinasambit mo ang kanyang pangalan. Many of us, or some of us here, laging Panginoon ng Panginoon sa Panginoong Yesus. Yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanila, hindi sapat yan para dalhin ka doon sa gusto mong kaligtasan. Dahil darating ang panahon ng sinasabi ng Panginoong Yesus doon sa huling paghuhubog. Sa panahon na yan, marami ang magsasabi sa akin, hindi ba ako ay gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan? Hindi ba't ako ay nagpahayag sa iyong pangalan? Lahat ay ginamit ang pangalan ng Panginoon. Many will say to me in that day, the judgment day, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? But Jesus replied, at sasabihin ko sa kanila pagdating ng araw na yan, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Sa panahon ng Panginoong Yesus, kasagsagan niya na gamitin nila ang pangalan ng Panginoong Yesus, ang gumawa ng kababalaghan. Ngunit ang sinasabi ng Panginoong Yesus pagdating ng araw, hindi ito yung saligan para ikaw ay tanggapin sa kaharian ng langit, kundi yung kalooban ng Ama na nasa langit ay nagagawa. Kaya mong gumawa ng kababalaghan dahil kagrupo ka nga ni Satanas. Si Satanas kaya gumawa ng kababalaghan, pero napakasama din Satanas. Ang mga preachers na katulad nito, ang mga mananampalatayang katulad nito, na gumagawa noon sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi ito ang sabigan na sila ay mayroong kasiguraduhan sa pagdating ng araw ng paghuhubog. Ang makamit ang kaligtasan na kanilang inaasam. And then will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name?
have you not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you work of iniquity. 24. Kaya nga, ang sinumang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita, ay tutulad ko siya sa isang napakatalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay doon sa malaking bato. House upon rock. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon the house, and it shall fall not. Ang dahilan nito kung bakit hindi siya bumagsak ay dahil ang kanyang bahay, yung matalinong tao ito ay nakatayo sa isang malaking bato. For it was founded upon a rock. And everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon the house, and it fell. And great was the fall of it. Verse 28. And it came to pass when Jesus had ended these teachings, these sayings, the people were astonished at his doctrine. Yun ang kanyang pagtuturo doon. Namangha ang mga tao pagkatapos banggitin na ni Jesus ang kanyang katuruan ito, ang kanyang mga salita. 29. For he taught them as one having authority, and not as the Pharisees or the scribes. 21 hanggang 20, ano ba nakalagay dyan, Sir Hagay? 29. At ang mga sumusunod pang mga bahagi ng kasulatan na ating pong mabubuksan ay tungkol po doon sa nandito ba yung title natin, Sir Hagay? Paki-open mo na lang. Complete po yan, Sir Hagay. Ang marinig, ang at isagawa ang salita ni Jesus ay mayroong malaking benefits or yun sa Tagalog, pakinabang. Ang sinasabi ni Jesus dito ay mayroong pakinabang yung taong nakikinig at nagsasagawa. Huwag na tayong lalalim pa, baka hindi natin ito mahuli. Ang sinasabi lamang ni Jesus dito ay ang makinig ka at isagawa mo ito ay malaki ang pakinabang mo. Titignan po natin ang mga pakinabang na sinasabi ng Panginoong Jesus dito. Sa 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga sumusunod na kalooban ng Ama na nasa langit. Ano yun, Pastor? Pagka naririnig natin ang salita ng Panginoong Yesus at pagka isinasagawa natin ang salita ng Panginoong Yesus, malalayo sa atin pagdating ng araw yung tayo ay i-deny ng Diyos. Yung tinatawag nating denial, yung pagtanggi ng Panginoon sa atin kahit sa panahon ito at doon sa hinaharap pagdating sa huling panahon na paghuhukom, mailalayo ang tao doon sa pagdating ng araw ay tanggihan ka ng Panginoong Yesus. Yung pinapag-asang one day ay may salvation ka ngayon, tapos hanggang doon sa duloy hawak mo yung salvation na yun, hindi ka mapapahiya. Ngunit kung ang nakikinig at hindi nagsasagawa, darating yung tinatawag na yung denial, yung ikaw ay tanggihan ng Panginoon. Dahil na sinasabi ni Jesus, hindi sapat na sabihin mo lahat yung iyong mga ginagawa. Kundi, ang sinasabi ni Jesus, sasabihin ko sa kanila, I don't know you. Hindi ko kayo kilala. Ito ay salitang pagtanggi. Amen? Alam naman natin, walang tao ang hindi kilala ng Panginoon. Sa liksik ng Diyos ang ating puso. Mula nang tayo nasa tiyan ng ating ina hanggang sa matapos tayo dito sa dibdib,
Lahat ng ating salita, lahat kung paano tayo tumingin at mag-isip, alam niya ng Diyos. Kilala tayo. Ngunit pagdating sa kaligtasan, ito ang sasalitain ng Panginoong Hesus. Yung, hindi kita kilala. Pagtanggi po ito. Ngunit pagka nakikinig tayo, naririnig natin at sinasagawa natin ang salita ng Panginoong Hesus, yung pagtanggi na darating doon, maging sa panahon ito, ay maiiwasan natin. Pagka naririnig natin, pagka ginagawa natin ang kanyang salita. Ang marinig at isagawa ang salita ni Jesus ay mayroong malaking pakinabang. Dakilang pakinabang. Unang nabanggit na natin ay yung hindi tayo tatanggihan ng Diyos pagdating ng araw. Amen? Dahil nakikinig tayo at nagsasagawa. Marami churches today, members sa church, nakikinig. Nakikinig lang. Ang dahilan kung bakit po tayo nandito ay hindi lamang tayo sasamba sa Diyos. Hindi lamang yung buong saya, buong pag-asa na ibigay natin ang ating mga offerings. Hindi lamang yung makasama natin ang buong katawan ni Kristo na ating minamahal, kundi yung marinig natin ang kanyang salita. Kung ang pakay natin ay hindi dahil sa marinig natin ang salita ng Panginoon at pagkatapos ay may pagsisikap tayong gawin ito, kung hindi ito ang dahilan, pag-uwian na lang po tayo. Kung ipapakita nyo yung mas magandang damit mo kaysa sa akin, mag-uwian na lamang po tayo. Kung dahilan na ipakita natin yung offering natin, mamaya isusulat yan ng auditor, mag-uwian na lang po tayo. Ngunit kung ang pinakadahilan nito yung hindi lamang yung sambahin ng Diyos sa awitin, kundi ang mapakinggan ng kanyang salita at gawin ito na buong sikap, maganda itong dahilan kung bakit tayo nandito. Dahil yung pagtanggi ng Diyos may iwasan natin. Hindi nyo ba alam na marami mga preachers today, mga members ng the churches today, ang kanilang natatanggap ay ang pagtanggi ng Diyos sa kanila. Dahil sa nakikinig nga, pero hindi naman nagsasagawa ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil hindi lahat ang tumatawag sa Kanya ay papasok, kundi ang kalooban ng Ama na nasa langit ang papasok. At ang kalooban ng Ama na nasa langit ay doon mo magiging clear ang kalooban ng Diyos ng Ama na nasa langit doon sa salita ni Kristo na yung naririnig at yung ginagawa. Napakalayo ang distansya at hindi na ito mangyayari kailanman na gusto natin gawin ang salita ng Diyos na siyang susi o yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan kung wala tayong naririnig at wala tayong sinasagawa. That is impossible thing sa buhay ng isang tao. Ang salita ni Kristo na ating naririnig at ating ginagawa, hindi kanya ilalayo doon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ilalapit ka ng ilalapit, ng napakalapit doon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Walang ibang pakay ang salita ng Diyos o walang ibang pakay ang salita ni Kristo. Ang sinasabi nga niya ay, kaya't ang sino mang nakikinig at nagsasagawa sa aking mga salita. Dahil ang salita ng Panginoong Hesus, wala siyang pakay kundi ang gawin ng kalooban ng Ama na nasa langit. Wala nang iba. Gawin mo na ang mabubuting mga salita ng mga magulang, ng mga anak, o lahat ng mga salita ng tao dito sa digdig. Magawa mo man ito. Hindi ito ang dahilan para magawa mo ang kalooban ng Ama na nasa langit. Ang salita pa rin ni Kristo ang magiging dahilan para magawa natin ang salita o ang kalooban ng Ama na nasa langit. Brethren, kaya nga sinasabi niya, whosoever heareth the sayings of mine
ang aking teaching na ito at ginagawa nila, ito ang sinasabi niya, connected kasi ito sa kalooban ng Ama na nasa langit. Walang salita si Kristo na ating naituturo at nagagawa na hindi ito tungo doon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Brethren, dahil pagka wala ang salita ni Kristo sa ating buhay na naririnig at isinasagawa, malayong approve tayo sa Diyos. Kundi denial ang darating. Yung bang tatanggihan ka one day ng Diyos? Ngunit pagka ang salita ng Diyos na nasa atin, ito lang ang magiging dahilan para aprobado ka sa Diyos. Yung salita ni Kristo. Sabi ni Pablo, sikapin mo yung maging approve ka sa harapan ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo kay Timothy. Ngunit huwag niyong kalilimutan, ang salita ni Kristo ang hinahawakan ni Timothy, ni Titus, o sino mang mga leaders sa panahon na yan para approve sila sa Diyos. Ang salita ni Kristo. Ang naririnig natin na sinasagawa ng salita ni Kristo, pagka nagbabasa kayo, marami ng mga approve na tao dahil dito. Ulitin ko po, baka hindi nyo ito napansin. Yung salita ni Kristo na ating naririnig at sinasagawa, ito rin yung salita kung bakit ang mga tao noon ay aprobado sa Diyos dahil sa salita ni Kristo. Ang dami nang naging approve dahil dito, brother. Marami na pong napagtapos. Yung salita ni Kristo, yung doktrina, marami na rin napagtapos ito. Dito sa daigdig, kung patungkol sa spiritual. Yung salita ni Kristo ay marami nang napagtapos ng mga tao noon. Pagka sinabi natin nakapagtapos, kuha nila yung kanilang yung approval ng Diyos. Maraming Christians today, but hindi siya approve sa Diyos. Maraming preachers today, hindi aprobado sa Diyos. Ang dakilan nito ay ang salita ni Jesus hindi nagagawa. Titignan natin kung bakit maraming mga tao hindi nila nagagawa ang salita ng Diyos o ang salita ni Kristo Jesus. Marami na, sabi ko, marami nang naging approve, marami nang nakapagtapos sa larangan ng espiritual, at saka dahil dito sa salita ng Panginoong Jesus ay marami ng mga taong na-endorso at natanggap. Ang salita ng Diyos ang isa sa napakalaking sangkap para yung pag-i-endorso noon ng mga mananampalataya sa kanilang kapwa mananampalataya ay katanggap-tanggap ang mga ini-endorso. Si Titus, in-endorso ni Pablo sa Corinthians. Si Timothy, in-endorso niya ito sa mga churches. At ang mga nai-endorso sa mga taong ito ay natanggap sa mga kinauukulan dahil ang salita ng Diyos ang naging kasangkapan nila sa buhay. Amen? At gusto ko na rin itong isali. Kung marami na rin nagtagumpay dito, noon, ngayon, at kung sakasakali pang marami pang magtatagumpay, bilang isang mananampalataya, ito ang dahilan ay ang salita ni Jesus na kanilang narinig at kanilang sinasagawa. Napakarami ng mga tao ang nagtagumpay. At ito ang dahilan, wala nang ibang dahilan pa. Sa daigdig na ito, marami nang nagtagumpay. Dahil, kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, ang sino mang nakikinig at nagsasagawa, pag itong benepisyo ito na napakadakila ay may buhay na matagumpay na banal. Nilagyan ko ito ng salitang banal, ano? Yung matagumpay na buhay na banal. Dito kasi sa daigdig, yan ang malaking, yung dakilang benepisyo ang makukuha na natin dyan. Dito sa daigdig, may pagtatagumpay dito. Amen? Ngunit, mas marami ang nagtatagumpay, hindi ito banal na pagtatagumpay. Sa ating mga mananampalataya, ang pagtatagumpay natin, huwag nating ilayo yung tayo ay nagtatagumpay, yung buhay natin ay banal. Kasi ang buhay natin, brethren, dito sa daigdig, alam naman natin hindi lamang sa tinapay ito. Hindi lamang sa financial, hindi lamang ito sa material na bagay, o sa tungkol sa edukasyon. Hindi lamang ito.
Ang buhay ng tao ay may spiritual na bahagi. At pagka nakamit natin ang mga bagay dito sa daigdig, material, financial, yung educational, pagka hindi nakasali at hindi una ang salita ni Kristo, yung naririnig o yung nagagawa natin ng kanyang salita, pagka hindi ito ang nauna at hindi naging sangkap sa buhay natin, hindi natin pwedeng ibilang na tagumpay ito sa tao. Magtagumpay man sila sa kalahati, doon sa kalahating espiritual na buhay, hindi sila nagtagumpay. Hindi ito yung gusto ng Diyos na tagumpay sa buhay ng isang tao. Alam naman natin, brethren, may buhay tayong spiritual na dapat natin isaalang-alang. Mabigo ka na lahat. Hindi mo na makamit pa yung gusto mo doon. Basta makamit mo yung mga matagumpay na buhay. Yung banal na buhay na matagumpay ang sinasabi ng banal na kasulatan. I-take note po natin, brethren. Babasahin ko po doon sa 24 ulit para hindi tayo mawala sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Walang denial na mangyayari pagka ang salita ng Diyos na naririnig at ito'y sinasagawa. Walang pagtanggi pagdating ng araw. At libang doon na sinasabi ng Panginoong Hesus dito ay yung buhay na matagumpay na banal. Babasahin ko po ulit. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and do with them, I will liken unto a wise man, which built his house upon a rock. Sa buhay natin mga mananampalataya una, darating ang masungit na pangyayari. Darating ang masungit na pagkakataon. Darating ang sinasabi ng Panginoong Hesus na babayuin ang bahay na yan ng isang malakas na hangin, babayuin ang bahayan na yan ng malakas na ulan, babayuhin ang bahay na yan isang malakas na tubig. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, ang resulta nito ay nanatiling nakatayo ito. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos na kanyang naririnig ay kanyang nagagawa. Napaka matagumpay, napakabanal na buhay. Ang isang tao, meron siya pagka ang salita ng Diyos na kanyang naririnig ay kanyang isinasagawa. Sinasabi ko ito na matagumpay, banal na buhay meron. Ang pakinabang sa salita ng Diyos. Walang sino mang makapagmalaki sa atin dahil tinitingnan ng Diyos kung anong merong resulta ang kanyang salita sa ating buhay. Ulitin ko, darating at darating ang mga masusugit na pangyayari sa tao. Sa 24 ba yan? O sa 25? And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it shall fall down. Ang resulta niyan, nung salita na naririnig at isinasagawa, mananatili ang bahay na ito sapagkat nakatayo siya sa isang tipak na bato. Brethren, ganda ito. Alam niyo, brethren, kaya sinasabi ko na ng mas maaga baka makalimutan ko. Walang anumang bagay dito sa daigdig, walang sinumang tao ang pwedeng hahalili o walang pwedeng ipalit doon sa lugar ng salita ng Diyos kung anong kakayanan meron siya para sa tao. Ito ang nagiging kasangkapan ng banal na Espiritu para kumilos sa banal na Espiritu sa ating buhay. Pansinin niyo ang mga bahaging ito ng kasulatan. Yung tinatawag ko pong banal na buhay na matagumpay na nasa salita ng Panginoong Hesus. Yung bang hindi siya bumagsak. Pagka dumarating yung pangit, yung naririnig natin, pangyayari natin, agad-agad yan, babagsak yan. Alam niyo bakit? Hindi naman niya pundasyon yung salita ng Diyos eh. Kaya nakakapag-react tayo ng hindi maganda, agad-agad. Alam niyo bakit? Isa lang ang dahilan yan. Ang salita na yung naririnig ay hanggang doon lang sa naririnig. Hindi mo talaga isinasagawa yan. Kaya nagkakaresulta ng pagbagsak. Tignan nyo kay Joshua chapter 1 verse 8. Sinasabi ng Panginoon Jesus,
Matagumpay ang isang tao na nakikinig at nagsasagawa, katulad ng sinasabi ng Panginoong Yesus. Amen? At ang sinasabi doon sa lupang tipan ay halos magkapareho dito ang sinasabi ng Panginoong kay Joshua. O yung law na binigay ko kay Moses, basahin mo yan night and day. Maalala nyo ito? Verse 8. Chapter 1. Bago ito si Joshua ay papunta sa Israel. Galing po sila sa anong bansa na sila galing? Siya yun, sa Egypt. At ang sinasabi ng Diyos sa kanila ay sa pamumuno ni Joshua, let me read, baka ma-misinterpret nyo, baka ma-i-apply nyo ito ng hindi tama. Ito. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Pagka ito ay binabasa mo day and night, at saka minimeditate mo ito, huwag mong ilalayo sa iyong mouth, reading yan. Huwag mong ilalayo sa iyong isip, day and night meditate. 8. Pagka ginawa mo yan, ang sabi ng Diyos kay Moses, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. At pagka ganito ang gagawin mo, ito rin ang mangyayari. For then thou shalt make thy way prosperous. Ginagawa mo ang iyong mga daan na matagumpay, at ikaw ay magkakaroon ng isang mabuting lakas. At ito ay ang salita ng Diyos. Kahit anong pilit gawin ito si Joshua, kung maghihiwalay ang tagumpay, yung paggagalingan ng kanyang tagumpay, ay walang mangyayari. Dahil may responsibilidad po itong si Joshua. Alam niyo ang kanyang responsibilidad? Ibasahin ko sa verse 2. Moses, my servant, is dead. Joshua. Now, therefore, arise. Tumayo ka, bumaon ka, go over this Jordan. Ikaw ang tao. Yung pangako ko na lupa sa kanilang magulang, sa kanila, ibigay mo sa kanila. Ang sinasabi ng Diyos kay Moses. Verse 6. Be strong and in a good courage, for unto these people thou shalt divide for an inheritance the land. Yung pinangako kong lupa sa kanilang mga magulang, ikaw ang magbibigay. Hindi madali yung responsibilidad ni Joshua ang i-conquer yung Israel. At pagkatapos i-conquer nito, hati-hatiin niya sa 12 tribu. At ang kanyang masasandalang kung saan manggagaling ang kanyang tagumpay, yung sinasabi ng Diyos, ay ang salita na kanyang iisipin lagi at ang kanyang binabasa lagi para magkakaroon siya ng magandang wakas. Yung wakas ni Joshua napakaganda. Dahil ang salita ng Diyos kay Moses ang naging kasangkapan ng Biblia. Walang anumang bagay dito sa daigdig, walang sinumang tao dito sa daigdig na lulugar doon sa kung ano ang maibibigay ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Wala. Walang maihihali. Kaya po nagtagumpay si Joshua. Masasabi ko tuloy, brethren, ng hayagan na doon po sa may Colossus kasi, babasahin ko po sa inyo, sa Colossus chapter 1, verse 28. Pakisama na rin po ang Ephesians chapter 5. Matagumpay na buhay na banal? Hindi ito madali, brethren. Babasahin ko po sa Colossus. Saka tayo mag-open ng video, Sir Hagay. Babasahin ko po ito sa Colossus chapter 1, verse 28. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, o mga believers sa Colossus. Chapter 1, verse 28, whom we preach, warning every man, teaching every man
in all wisdom, preaching everyone in all wisdom, teaching everyone in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ephesians chapter 5, 26. Si Jesus, ang sabi ni Pablo, that He, Jesus, that He might sanctify and cleanse it, the church, that He must sanctify and cleanse it with the washing of the water of the Word. Water of the Word, that is the Word of Christ. That He might present it to Himself, the church, a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such things, but that it shall be holy and without blemish. Ang salita ni Kristo, yun lang ang may kakayanan, na iharap ni Kristo tayo sa kanyang sarili. One day, ang buong katawan ni Kristo sa buong daigdig, bago ito kakarap, ito'y pagkatapos ng rapture. Maringal na iglesia ito. Walang ispat, walang kulubog. Na ito po ay dahil sa salita ni Kristo. Amen? Wala kang pwedeng i-substitute po rito. Can you please play the videos? Doon sa videos na dalawa, ang humog na magandang kinabukasan mo para matagumpay ka ay yung salita na lumalabas sa iyong bibig. Pero dito sa banal na kasulatan, para mapaganda ang buhay mo, ang salita na naririnig mo at yung isasagawa, yun ang magpapaganda ng takbo ng buhay. Dahil tatanggapin ka ni Kristo. Dahil ang salita ni Kristo, yun ang lilinis sa atin. Yun ang magiging paraan para matagumpay tayo. Hindi yung kung ano ang sinasabi natin. Dahil wala tayong kakayanan, ano man ang sabihin natin, hindi darating ang tagumpay. Hindi darating yung approval. Hindi darating yung gusto nating pangyayari sa buhay na matagumpay tayo. Libang doon sa makinig ka at isagawa mo ito. Malaki ang nagagawa ng preaching and teaching the Word of God. Huwag yung paniwalaan yung inyong narinig. Na ang preaching daw ay hindi makapagpapabago ng tao. You see that? At yung isa naman, para mahubog mo ang tagumpay sa iyong sarili, magsalita ka lamang ng positibo. Huwag ka magsalita ng negative. Kung magsalita ka ng negative at ito'y nangyayari, o di magsalita ka na rin ng positive kung mangyayari talaga. Ano? Pero ang pinakaugat nito, hindi ang mga itong ganitong katuruan. Walang ibang katuruan na maaring iparit doon sa salita ni Kristo. Walang ano bang concept o pananaw na maaring pumalit doon sa kakayanan ng banal na Espiritu para tayo ay mapabanal. Amen? Makita niyo si Joshua, yung kanyang nababasa, yung kanyang pinag-iisip-isip sa salita ng Diyos, magkakaroon siya ng magandang bukas. Hindi yung kung anong salitain mo ay mangyayari sa iyo. Hindi po totoo yan. Dahil kahit yung mga nagtuturo ng ganitong katuruan, hindi nangyayari ang kanilang mga sinasabi. Amen? Hindi totoo yan. Ang salita ng Diyos, wala nang pwedeng ipalit pa doon sa kanyang kakayanan. Magiging banal po tayo. Tuloy-tuloy ng kabanalan. Ulitin ko, uhubugin tayo ng salita ng Diyos na magandang kinabukasan. Hindi yung kung ano sinasabi natin. Kung papangit yung mga sinasabi natin, tapos doon ka pa mahuhubog, hindi totoo yan. Kayo na ang makapagpapatotoo na hindi totoo. Na kung ano ang sasabihin mong negative mangyayari sa katugangan, sa may... Uray, ilunod mo pa yung itimay sa mga tao, kung sisikap yan, magsisikap yan, magtatagumpay yan. Amen? Hindi totoo yung maglunod ka, hindi totoo yung maglunod. Totoo ba yun? Hindi. Yun ay tawid-tawid lamang yung isumpa mo isang tao. Hindi totoo yan yung isumpa mo isang tao. Kahit ayaw na ayaw ng tao, kahit isumpa mo yan ng isumpa, na hindi siya magtatagumpay, siya pang magtatagumpay
kaysa sa'yo na sumusumpa. Oh, tawid mo lang yan. Kaya brethren, as I told you before, wala nang pwede pang maihalili sa kakayanan ng salita ng Diyos na ating naririnig at ating sinasagawa. Magkakaroon tayo ng wakas. Banal na buhay, ito ang magagawa natin. Kaya bilang pagtatapos, brethren, kung nabasa natin yung sa Matthew 24, chapter 7 ng Matthew, ang salita ng Diyos sa ginagawa niya tayong strong. Kung bakit ang mga pangyayari sa buhay ay hanggang ngayon ay nakatayo tayo. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa sino man, kundi dahil sa salita na inyong naririnig. Na nabibigyan tayo ng lakas. Yung tinatawag nating stamina hanggang sa matapos yung mga bagay na darating sa atin. At hindi tayo babagsak dahil may kakayanan ang salita ng Diyos na papagtibayin ka. Malpas munto na padijay. At maganda ang resulta, banal na banal ka pa rin. Kaysa yung nakikinig at hindi nagsasagawa, babagsak ito. Magkakasala at magkakasala po ito. Amen? Ganyan po. Ganyan ang salita ng Diyos na tanggapin natin na marami tayong hindi kayang gawin. Tanggapin natin na ang lakas natin ay bahagya lamang dito sa daigdig. Hindi natin kayang tayuan ang mga bagay na pangyayari ng mga pangit na pangyayari. Kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, naririnig natin at ating sinasagawa, ito yung tinatawag nating stamina natin. At ibang doon ang sinasabi ni Jesus, itutulad ko ang mga taong ito na nakikinig at nagsasagawa ng mga talino. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng talino para mapagtagumpayan natin ang mga bagay na nandito sa daigdig. Lilipas ang mga bagay dito sa daigdig sa buhay natin na ayaw nating tanggapin, dadaan ito. Ngunit umasa kayo. Ibibilang tayong matalino dahil ang salita ng Diyos nagbibigay ito ng talino kung paano natin didesisyonan, kung paano natin lalakaran ang mga pagsubok dito sa daigdig. Sinasabi nga ni Moses sa mga Hudyo sa panahon na yun sa chapter 4 verse 6, ang salita na ibinigay sa inyo ng Diyos, yan ang magbibigay sa inyo ng karunungan. Chapter 4 yan. At sasabihin ng mga tao sa inyong paligid tunay na ang mga taong ito ay napakatatalino dahil ang salita ng Diyos ay nasa kanila. Ngunit ang nakikinig at hindi nagsasagawa tunay nang na tao dato isunto pati naglaing ang sao. May isang iwag nang naglaing ang sao. Binakarkano nyo, talong tiniwaan na. Sana all. Again, hindi sa salita ng tao. Hindi sa salita natin. Hindi ang doktrina ng mga tao ang huhubog sa ating tagumpay. Ang nakikinig, ang nakakarinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa dito ay may dakilang pakinabang dito. Amen? Meron din ba tayong nagagawa para sa salita ng Diyos? Malaking pakinabang. Ano bang meron pakinabang din naman ang salita ng Diyos sa atin? Meron ba? Sa atin, brethren? Ibinigay ito ng Diyos sa atin, ang kanyang salita. Alam ba siya ng Diyos na kaya natin sundin ito? Amen? Pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang mga banal. Alam ng Diyos na kaya natin sundin ito. Alam kasi ng Diyos na kaya natin magbigay ng panahon dito. Ganun pa man, hindi naman lahat. Pero mas marami ang mga tao na nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Nagsisikap sa salita ng Diyos. Yan ang kaya natin gawin. May time, may lakas of course na magiging kasama natin para
ang salita ng Diyos ay marinig natin at maisagawa natin. Kaya ba natin protektahan din ang salita ng Diyos? Hanggat kaya natin, protektahan natin. Lagi maraming mga so-called false prophets, false apostles, teachers, and pastors. They are really twisted the word of God. Corrupt the word of God. Nakita niyo ito, yung ganun yung mga preachers. Mamama kayo sa mga susunod na mga videos. Papakita ko sa inyo yung mga preachers na inyong idinudulo. Idolo. Pagka sinuri mo, nawawala ng kakayanan ng salita ng Diyos dahil sa kanila. Brethren, at dahil ang salita ng Diyos ay malaking pakinabang meron tayo, hanggang may lakas tayo, gawin natin yan. Kung pakinabang pag-uusapan, dito pa huli. Pagkasalita naman ng Diyos ang pinag-uusapan natin, huling-huli. 119 verse 16 ang awit. Ang yung salita, Panginoon. Hindi ako baybayagin, tino ka na. Hindi ako nagtatagal na gawin ito. Kundi nagmamadali ako na sundin ko ang iyong salita. 119 verse 16 ang awit. Yung bang wala nang makakahadlang pa na gawin niya ang salita ng Diyos. Paspasan tayo, amen? Noon mapangkahita, kasi kasaran kapaspas, alas 4 na karubat kayo. No, pagka tungkol naman sa salita ng Diyos, nakakagamin na kayo. Nauma akong datakwagamin. Pero pag kayo mga bagay dito sa daigdig, o kung naktuba, o panyayag binya, wala pa yung kasal, nandun ka na. At apay supot mo. Oo. Ang tagal-tagal pa ng piyesta, nakapaghanda ka na. 3 weeks before yung piyesta, handang-handa ka na. Pero pagkasalita ng Diyos, wala kang kahanda-handa. Pakita natin na yung kanyang pinagkatiwalang salita na pinanggalingan ng ating mga tagumpay ay meron din tayong kayang ibigay. Yung pangalagahan ng kanyang salita, mabigyan ito ng panahon, mabigyan ito ng lakas. Amen? Magandang tanghali po sa lahat. Huwag po maalis ang bangkero. Kakausapin ko ang bangkero ngayon. Lalo na po yung mga couples. Sa tagal ng panahon, may panahon na. Kausapin ko ngayon ang mga taga-bangkero. At mas magandang meron po ang mga taga-danan para marinig po nila. Amen? Habang kumakain po sila, ang bangkero po, please lang. Meron po akong request. Thank you po.